Magandang araw o gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin niyo po akong Luke at ako ay 52 sa taga Romblon. Gusto ko lang ding magbahagi sa inyo ng aking karanasan na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Sa totoo lang po, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang kilabutan tuwing naaalala ko yung mga naganap nang makaengkwentro nga namin yung grupo ng mga aswang sa isang liblib na probinsya parteng Romblon. Nasa high school pa lang ako ay mahilig na ako sa iba't ibang uri ng baril mula sa mga pistol hanggang sa mga rifle na palagi ko nga pong nililinis dahil isa pong pulis yung aking ama at meron din po itong mga baril at tinuruan po niya akong linisin yung mga ito. Siya nga yung nagmulat sa akin ng ganong larangan kaya naman pumasok nga ako sa pagiging isang sundalo nang matapos ko yung aking schooling. Nasa ika-7 taon ko na nga po sa serbisyo noon at naka-assign nga ako noon sa Romblon. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar upang makaiwas na rin sa kung anumang mga negative na komento. Meron pong ulat noon na may mga namataang grupo ng rebelde na nanununog umano ng mga kabahayan doon. Wala rin silang awa sa mga residente ng baryo na kanilang sinasalakay. Napakabrutal ng kanilang tirada sa mga inosente. Kaya naman labis nga na naalarma yung lokal na gobyerno doon at tumawag ng tulong sa pinakamalapit na kampo ng mga sundalo, kung saan nga yung grupo namin. Nang matanggap namin yung report, agaran nga kaming pinag-combat ready ng aming mga opisyal dahil sasabak nga kami sa isang madugong engkwentro kung magkataon. At dapat namin silang tugisin sa lugar kung saan nga sila gumagala at nagpapalaganap ng takot sa mga tao. Nang makapag fully gear up na nga po kami at saka na rin kami naghandang umalis. Binubuo kami ng 6 sa grupong yon. At halos lahat po ng naroon ay batikan na at veterano na nga sa mga laban. Kumbaga kami nga yung best of the best sa lugar na pwedeng ipadala sa laban dahil mataas po yung rating na magiging maayos yung aming misyon. Mga ilang oras rin po yung aming naging biyahe noon makarating lang doon sa area na nai-report nga sa amin at eksaktong alas 7 ng umaga nang magsimula nga yung aming operasyon sa pagsuyod sa kagubatan. Habang naglilibot kami sa buong paligid ay napansin ng isa kong kasama na sa tinagal-tagal na nga po naming pag-ikot sa lugar ni isang hayop ay wala man lang kaming nakita sa lugar. Kaya talaga namang nakapagtataka. Kahit ibong humuhuni wala rin ah. Kadalasan sa ganitong gubat meron talagang mga ganyan eh. Saad pa nga ng kasama ko noon. Napatango na lang din po ako sa aming leader bago humudyat na magtuloy na nga kami sa pagtahak sa masukal na daan. Mag-alas 4 na nga ng hapon nang makarating kami sa unang barangay na kaalyado ng pamahalaan at pinagkakampuhan din ng ibang mga sundalo. Doon nga kami mananatili at magpapalipas ng gabi. Pagod na rin po kasi yung halos lahat sa amin noon kaya kahit papano ay doon na nga muna kami magpapahinga. Isa pa ay sadyang delikado rin yung gubat kung abutan pa kami ng dilim. Bandang alas 11 ng gabi noon at tahimik na nga yung buong kapaligiran ay nahirapan akong matulog sa hindi ko malamang dahilan. Kaya naman minabuti ko na munang bumangon sa higaan at maglakad-lakad panandalian sa may labas. Habang naglalakad-lakad nga ako noon ay nakasalubong ko yung ibang mga tanod na nagpapatrolya kasama yung ilang tropang napapadaan. Dahil nakilala ko nga yung isa sa mga taong naroon, ay hinanap ko sa kanya yung pinsan kong si Lorik na isa rin pong sundalo. Itinuro nga nila ako doon sa pinakabungad ng lugar kung saan daw ito nagbabantay bilang night watcher. Dahil may katagalan na rin po nung huli kong nakita yung pinsan ko, ay minarapat ko na nga po siyang puntahan upang makibalita at kamustahin na rin po ito. Pagdating ko doon sa mismong spot na pinagdudutihan nga ng pinsan ko, ay sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap noon at pangangamusta. Tuwang-tuwa naman ako noon dahil sa wakas ay nagtagpo na nga rin kaming dalawa. Napasarap nga yung kwentuhan naming dalawa at hindi ko na namalayan yung oras at mabilis na lumipas. Bandang alas 12 na rin po nung maisipan kong magpaalam na nga kay Lorik. Papaalis na nga ako noon nang bigla kaming makarinig ng ingay sa gawi ng kakahuyan na para bang may kung sinong taong naroon. Kaya naman dali-dali akong yumuko noon at baka paputukan nga nila kami. Rek, rebelde ba? Nagtataka ko pa nga pong tanong noon sa pinsan ko. Dahil sa ginawa ko ay bagyang nagtawanan yung grupo niya.
Dahilan upang magtaka nga ako kung bakit ganoon yung kanilang naging reaksyon. Hindi mga rebelde yan, oy. Mga aswang yan. Saad pa nga po niyang isa na parang nagbibiro. Aswang? Hindi ba't mas nakakatakot yan kaysa sa mga rebelde? Kung totoo yung mga yan. Muli ko namang tanong noon na medyo natatawa. Inalalayan nga ako ni Lorik sa pagtayo ng mga sandaling yon at may tinuro sa akin na dapat daw pagpukosan ko. Naagaran ko rin namang ginawa. Magkahalong tuwa at kaba yung naramdaman ko ng mga sandaling yon dahil ito nga yung unang pagkakataon kong makakita ng isang tunay na aswang. Sa tagal ko na nga rin po sa serbisyo. Maraming aswang dito sa gubat, pero wag kang mag-alala. Takot yung mga yan sa matataas na kalibre ng baril. Hindi sila sasantuhin itong mga baril. O totoong mabilis sila, ngunit para lamang yun sa mga pistola na kaya nga nilang iwasan. Yung mga mabababang kalibre. Pero kapag mga ganito tulad sa hawak ko, hindi nila to kayang ilaga ng ganon-ganon lang. Sambit pa nga po ni Lorik noon. Sa pagpapaliwanag na yun ni Lorik, ay unti-unti ko na nga pong naintindihan yung lahat ng kanyang mga sinasabi tungkol sa mga aswang na naroon. Sa pagtatansya ko, ay talagang marami po sila. Anong ginagawa nila dyan sa baba? At bakit paikot-ikot lang sila dyan? Tanong ko pa nga po noon. Sa totoo lang, kaya nariyan yung mga demonyong yan ay naghihintay sila ng mga taong lalabas o maliligaw upang mabiktima. At kapag napagawi ka doon na hindi ka handa, magugulat ka na lang at hihilahin ka nila upang biktimahin at pagsasaluhan ka nila. Kaya nga nagpapastation dito yung opisyal namin upang lumiit yung espasyo nila at matakot. Muling pagpapaliwanag pa ni Lorik sa akin noon. Umudyat naman yung isang kasama nito at tumango naman si Lorik sabay nagpaputok ng isang beses. Bilang panakot sa mga nilalang na naroon at nagtatago. Rinig na rinig kong tila nagtatakbuhan yung mga ito papalayo dahil sa nakakabinging ingay na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Muli nagpasintabi nga ako sa aking pinsan noon at mga kasama nito bago bumalik sa aming tinutulugang bahay. Ayon sa kanila, kapag narinig naman daw yun ng kanilang mga ibang kasamahan sa malapit, alam na raw nila yon dahil madalas naman daw yun nilang ginagawa. Medyo kinabahan rin po ako noon sa mga nilalang. Kaya medyo mga 3:00 na rin po yata ako noon bago nakatulog. Dahil iniisip ko pa yung tungkol sa kanila. Kinabukasan, mga 8:00 na nga po kami umalis doon sa maliit na baryo upang tumuloy na nga sa aming misyon. At ito nga yung tugisin yung mga rebeldeng naghahasik ng kaguluhan sa lugar. Maghapon na nga nung sinuyod namin yung lugar kung saan daw huling namataan yung rebeldeng grupo. Pero wala kaming nakitang mga bakas kung saan nga sila maaaring nagpunta. Patungo na nga kami sa susunod na barangay naming kaalyado. Ng mga bandang 6:00 nga ng gabi. At medyo maliwanag pa naman ng mga sandaling yon. Nang mapadaan naman po kami sa isang butas noon. Dalagpasan na nga po sana namin yon. Nang makarinig naman kami ng kung anong mahinang ungol na nagmumula doon. Na para bang may humihingi ng tulong. Inutusan po ni Chip noon yung isa sa amin na sipatin nga kung anong meron doon sa butas na yon. Ilang sandali pa'y tinawag na nga kami ng aming mga kasama upang tignan kung ano nga ba yung naroon. Ilan sa mga kasama ko yung napasuka dahil sa hindi nila kinaya yung senaryong aming nakita. Dahil yung butas po na yon ay meron pong mga bangkay ng tao. Putol-putol na mga parte ng katawan at nagkalat sa buong lapag yung malansang dugo ng mga taong nandoon. Nang mapansin ng isang tropa yung isang survivor, agaran po niya itong nilapitan upang kausapin. Pero hindi kami nakakaintindi ng lokal na lengguwahe nila doon. Kaya naman hindi namin alam yung itutugon sa kanya. Maya-maya ay marahang nagsalita yung lalaking yon at ibinalong sa tropa na ganito, "Umalis na kayo dito. Nariyan na sila." Bulong pa nga po nito. Napakunot naman yung noon ng katropa namin dahil hindi nga niya naintindihan yung ibig sabihin ng lalaki. At maya-maya ay meron kaming narinig na magkakasunod na putok ng baril malapit sa lugar kung saan nga kami naroroon. Agad na binitbit ng dalawang kasama namin noon yung sugatang lalaking yon at inakay upang magamot sa susunod na kampo. Nakalahating kilometro na lang din po yung layo. Pinauna na nga sila ni Chip noon, doon sa kampo. Habang kaming dalawa na lamang yung natira doon upang alamin kung ano nga ba yung kaganapan sa lugar.
kung saan nga nanggagaling yung mga putok ng baril na patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Malawak na kasukalan yung tinahak namin noon at kabadong-kabado ako nung mga sandaling yon. Hindi dahil sa mga rebelde pero talagang kinakabahan ako sa mga kakaibang nilalang na aking nasaksihan. Bukod pa sa alam ko rin na baka hindi na nga kami makabalik pa ng buhay. Kaya't nagdadasal na lang din po ako noon. Nang makalagpas na nga kami sa masukal na parte ng gubat, bumungad sa aming dalawa yung isang maliit na kapatagan ngunit mabato po yung setup. Doon ay makapanindig balahibo nga yung aming nakita dahil may naglalaban sa ibaba ng kapatagan. Kitang-kita ng dalawang mata namin noon. Naanimoy may mga lumilipad na nilalang na anyo ng parang isang paniki at isa-isa nga po silang tinutugis ng animoy mga rebelde na wala nga po silang humpay na pinapuputukan mula sa ibaba. Bale, 5 nga po yung bilang ko sa mga nilalang na yon. 3 sa kanila yung lumilipad na tila mga paniki at 2 sa mga ito yung naroon lamang sa lupa at nakikipaglaban. Ang bibilis pong kumilos ng mga nilalang na halos hindi po namin masundan kung nasaan na nga ba sila. Nakikita na lang po noon namin na unti-unti nang namamatay yung ilan sa mga rebelde. Kahit may mga baril yung mga ito, ay nagagawa nga silang patayin ng mga nilalang na yon. Lalo at mabilis po yung kilos ng mga yon. At animoy nagagawa nga nilang isahan yung mga rebelde. Aba, mukhang hindi na natin kailangan kumilos dito Sila na mismo yung pumapatay sa mga rebeldeng yon. Wika pa nga ni Chip noon. Naagaran ko namang sinangayunan. Hindi na po namin hinintay noon yung mga sumunod na nangyari. Dahil alam namin na kapag makita rin kaming naroon kami, baka'y kapahamak rin po namin lalo at 2 lang din kami. Minabuti na nga po naming umalis na doon. At baka kami pa nga yung isunod ng mga nilalang na yon at mahirap na. Yung mga rebelde ngang meron ding baril ay kaya nilang patayin Marahan kaming tumakas sa lugar noon. At maswerteng nakaalis naman kami doon ng ligtas at hindi nalalaman ng mga nilalang. Sa pagdating namin sa susunod na kampo, ay sinalubong nga kami doon ng 4 sa aming makasamahan na kanina pang naghihintay at gustong makibalita at kasama nila yung Kapitan Del Barrio ng lugar. Inasikaso po nila kami doon at pinakain naman po nila kami. Habang kumakain kaming magkakasama ay tinanong kami ng mga kasamahan namin kung ano nga bang dahilan ng putukan. At kung ano nga yung aming nakita. Bagya kaming natigil ni Chip noon sa pagkain. Bago nga kami nagkatinginan na para bang may pangungusap sa aming mga mata. Pero pinili kong manahimik na lamang at iasa nga kay Chip yung pagpapaliwanag. Hindi ko alam pero mukhang nag-away-away yung mga rebelde. Pinagpapatay nila yung isa't isa Mukhang nagkatalo-talo pa nga sila May pinag-aawayang malaking bagay. Seryosong saad pa nga po ni Chip noon sa kanila na syempre ay nagsinungaling na nga rin po ito. Naguguluhan man yung iba ay wala rin namang nagawa sila at patuloy na lang silang kumain. Matapos kaming kumain noon ay sunod naming pinuntahan yung lalaking na-rescue namin upang kausapin. Pero huli na nga yung lahat dahil wala na itong buhay. Dahil sa dami rin ng kanyang tinamong mga pinsala. Habang pinagmamasdan namin yung bangkay ng lalaking yon, nagtanong nga yung isa sa mga kasama namin noon na hindi namin inaasahan. Chip, kung sinasabi mong sila yung nag-unsehan, bakit punong-puno ng kalmot at para bang makagat yung katawan ng lalaking yon? Iba pa yung nakita naming mga putol-putol na katawan ng tao kanina. Ano ba talaga yung nangyayari sa mga rebeldeng tinutugis natin? Seryoso pa nga po nitong tanong. Kahit na ganun nga yung senaryo sa grupo, nanatili pa ring tikom yung bibig namin noon at pinanindigan nga namin yung unang dahilan na kanyang sinabi sa aming mga kasama. Hanggang sa matapos na nga po yung misyon namin doon dahil nagtakbuhan na rin daw yung iba pang mga rebeldeng natira. At nakabalik na nga rin kami sa kampo. Wala po kaming pinagsabihan ng kuwento sa kung ano nga ba yung tunay na mga naganap. Mas mainam na rin po yun para kahit papano ay maging lihim nga yung tungkol sa mga aswang na kumatay sa tinutugis naming rebeldeng grupo. Hanggang dito na lang din po itong kuwento at maraming salamat